isa na narito ngayon, na nagbigay ng kanyang oras, panahon upang makinig ng salita, Lord, ay natanggap na nila ang kanilang pagpapala. At even, Panginoon, sa mga kapatid na wala pa dito, Lord, salamat po, Panginoon, na ang pagpapala mo rin ay maranasan nila. Even sa lahat ng nakakarinig ng iyong magandang balita, na iyong salita sa mga oras na ito, Lord, salamat po at kayo'y mangungusap sa kanilang puso at isip upang makilala ka rin nila, Panginoon, at sila'y makasamba ng may katotohanan, Lord. At salamat, Panginoon, sa araw na ito. Muli, kami ay mag-aaral. Open our heart and mind, Panginoon, upang matanggap namin ang mensahe mo na nais iparating sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na ang salita mo lamang ang mahayag sa oras na ito. Purihin ka, dakilahin ka. Iyan po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! So, napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Lalo na kung pag naranasan na natin ang pagpapala ng Panginoon, ano pa ang dahilan para hindi tayo magpuri sa Kanya? Amen? Pag minsan na nating naranasan ito, patuloy natin itong mararanasan. Okay? Ang topic natin about in Christ reality. Nang nakaraan na pag-aralan natin sa Panginoon, tayo ay pinatawad na. Yan ang katotohanan. Nang sumunod din na pag-aralan na din natin na tayo ay pinagaling na. Amen? Tayo ay malakas na. We are healthy. Sabi nga. Ngayon naman, pag-aralan natin ngayon, in Christ reality, we are rich. Okay? Sino bang sasabing tayo mayaman? Kasi minsan, mayaman ba ako? Bakit kulang ako? Wala akong mansion, wala akong kotse, bakit wala akong magagarang gamit sa bahay? Bakit ang TV ko, wala rin akong TV, wala akong yan bang mayaman? Okay, ilan ang aaralin natin ngayon. Kasi ang kayamanan ay hindi lang yan nasusukat sa material na bagay. Amen? Ang tunay na kayamanan ay ang spiritual na natanggap natin sa ating Panginoon. Hindi, tandaan natin na ang mga anak ng Diyos ay hindi yan mahirap. Mayaman iyan kung ikaw ay naka-align sa biyaya ng ating Panginoon. Okay? Sabi dito sa ating pangunahing talata, basahin natin sa 2 Korinto, chapter 8, verse 9, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat siya'y mayaman, ay nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang pagkadukha ay yumaman naman kayo. Amen? Ibig sabihin, ang Panginoon natin na mayaman. Sino bang naniniwala na mayaman ang ating Panginoon? Mayaman siya. Pero sa kanyang kabila ng kanyang kayamanan, siya ay naghirap. Para ang kanyang paghihirap naman na maranasan natin, ay para sa maranasan natin ng ang kayamanan. Okay, this is spiritual. Kasi kailangan maunawaan natin ito, na ang Diyos natin ay hindi lang sa pagpapalang material, kundi unang-una, dapat maunawaan natin na tayo ay may pagpapalang espiritual. Kasi maraming mananampalataya ang iniisip na sila ay kulang. Di ba? Iniisip natin yung kakulangan. Wala tayo nito, wala tayo noon. Iniisip, bagsak sila, mahina. Yun ang sinasabi ng iba. Kasi spiritual kaming dukha, mahirap. Parang dinutuldukan na natin ang ating buhay sa ganung sitwasyon na hindi natin nauunawaan na ang kayamanan ay hindi nakabase sa material na bagay. Kaya nga sa mensahe ng biyaya, ang katotohanan ay hindi tayo naghihintay yumaman kay Kristo. Dahil mayaman na tayo nung simula ng tayo ay makipag-isa kay Kristo. Amen? Kasi nga, dapat nating maunawaan na ang kayamanan, lagi kong sasabi, ulit, hindi ito sa material na bagay. Amen? Hindi basihan ang material na kayamanan upang masabi mo na ikaw ay mayaman. Okay, maraming mayaman, maraming material na maraming kayamanan, materially, pero hindi ibig sabihin sila ay pinagpala. Okay? Dahil ang pagpapala na tunay ay kung si Kristo ay nasa iyong buhay. Amen? Kasi nga, di ba sabi, hindi lang naman sa material na bagay nasusukat ang kayamanan. Kaya nga, dapat nating maunawaan. Una, maunawaan natin ang spiritual blessing. Yan ang dapat nating maintindihan. Ito yung tungkol saan? Yung material, ang spiritual blessing, ano ito yon? Ito yung tungkol sa kayamanan na biyaya galing sa Diyos. Okay, ano to yon? Kapatawaran, katuwiran, kapayapaan, yung ating identity. Ang identity napakahalaga dahil sa Panginoong
Jesus, tayo ay naging anak at iyan ay isang kayamanan. Bakit? Nang ikay naging anak, nakabilang ka sa kanyang kaharian. Amen? At iyan ang isang kayamanan na talagang totoo na ating natanggap sa ating Panginoon. Ano pa? Ito yung mga mana. Kaya nga sabi sa Matthew 5:5, sabi nga, ang taong mapalad ang taong mapagpakumbaba dahil mamanahin niya ang daigdig. Ang mamanahin natin dito ay ang digdig, ang lupang ito. Ito ay talagang spiritual. Kasi sabi ng Diyos, di ba, kung matatandaan natin, bibigyan na tayo ng bagong langit at bagong lupa. At iyan ay ating mamanahin. At tayo ang tagapagmana yan kung patuloy tayong nagpapakumbaba at lumalapit sa ating Panginoon. Amen? Yan ang tunay na kayamanan. Kaya huwag mong titingnan ang sarili mo kung ikay wala ng mga material na bagay. Dahil hindi dyan nasusukat ang tunay na kayamanan. Kapag alam mo kung sino ka kay Kristo, alam mo kung anong identity mo kay Kristo, ay kung ano ang posisyon mo kay Kristo, dapat ay mawawala ang mentality mo na ikaw ay mahirap. Kasi iniisip mo lang na ikaw mahirap kasi nakatingin tayo sa material na bagay. Pero pag ikaw ay na kay Kristo, si Jesus, si Kristo ang kayamanan, at pag nasa iyo siya, wala ka ng kahirapan. Amen? Yan ang tunay na dapat nating maunawaan. Ano ba ang mga dapat na maunawaan sa kayamanan kay Kristo o ang mga spiritual na blessing? Dapat maunawaan ito. Kasi kung ikay naniniwala at ikay na kay Kristo, dapat naiintindihan mo rin na ikaw ay kasama sa kaharian ng Diyos. Pag ikaw ay nasa kaharian ng Diyos, lahat ng meron ng kaharian ay meron ka. Dapat natin yung maunawaan. Okay? Number 1, ano ba yung mga dapat maunawaan natin sa kayamanan natin kay Kristo? Na tayo ay mayaman na pag tayo ay na kay Kristo. Number 1, si Kristo ay naging dukha para tayo ay yumaman. Dapat nating maunawaan yan. Si Kristo ay namatay sa krus. Siya ang naghirap, nagdusa. Para saan? Para sa atin. Okay? Sinabi nga natin kanina, para saan? Sa katuwiran, kapayapaan, kapatawaran. Siya ang dumaos, hindi tayo ang nagdanas. Amen? Siya ang namatay sa krus para sa atin. At iyon ay regalo na dapat nating matanggap. Sabi nga dito, ulitin ko yung main verse natin, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesus, kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Amen? Iyan ang dapat nating maunawaan. Siya ang nagdusa, naghirap, binugbog, lahat ng sakit dinanas niya upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Amen? Tayo ang dapat mapako, pero inako na yun. Yung paghihirap, isinilang sa sabsaban. Sino bang sinilang na dito sa sabsaban? Meron bang ipinanganak na sabsaban? Hindi. Kahit ang pinakamahirap dito sa mundo, hindi isinilang sabsaban. Pero ang ating Panginoong Hesus, isinilang doon para ipakita na bagamat siyang mayaman, dinanas siyang kahirapan. Para saan? Para sa atin. Amen? Kaya kung iyan tinanggap mo at pinaniwalaan mo, ikaw ay mayaman. Okay? Si Jesus ay mayaman sa kaluwalhatian sa langit. Pero anong ginawa niya? Iniwan niya iyon para sa atin. Bumaba, ibinigay niya dito sa mundo upang para sa atin. Anong gagawin? Upang akuin ang ating kasalanan. Ang lahat ng sumpa na para sa atin ay tumama, inako ng kanyang dugo ang katawan. Ang kahihiyan at kamatayan na dapat tayong mamatay, kinuha ng katawan ni Kristo. Amen? Kaya ganyan kakapangyarihan ang mensahe ng Diyos na dapat nating paniwalaan. Hindi natin sa material tayo tumitingin. Kasi sa krus, kinuha niya ang lahat. Sabi dito, spiritual bankruptcy. Yung kalugihan, yung pagiging talunan, tinanggap niya. Nang tinanggap niya yun, ibig sabihin, ibinigay naman niya ang kayamanan sa atin. Ibig sabihin, dapat sa atin ang makahirapan, ang sumpa, tinanggap niya ng kanyang katawan para sa atin. Amen? Na dapat lang nating paniwalaan. Kaya nga hindi lang tayo pinatawad, pinalitan tayo ng bagong posisyon, nagkaroon ng transition. Sa halip na tayo ang namatay, siya ang namatay doon. At tayo ngayon, ano nangyari sa atin buhay ngayon? Nagkaroon tayo ng kaligtasan. Amen? Nagkaroon tayo ng kapatawaran. Nagkaroon tayo ng kagalingan. Lahat ng iyan tinamo ng katawan ni Kristo. Kung iya'y papanampalatayanan mo at sasampalatayanan mo, lahat ng iyan, full package, nasa atin yan. Amen?
That is, yan ang sinasabi na tayo ay mayaman. Kaya nga, sabi dito, halimbawa sabi dito sa halimbawa natin, may isang bata daw na pulubi na hindi niya alam na siya ay tagapagmana pala ng kayamanan. Namumuhay siya ng kahirapan dito. Pero hindi niya alam na siya pala ay mayaman. Okay? Kaya kahit may pera sa bangko, hindi namumuhay pa rin siyang mahirap. Okay? Ganito yung maraming Kristiyano sa atin. Kasi hindi niya nauunawaan na tayo pala ay na kay Kristo na. Ang tinitingnan kasi natin, yung kawalan natin. Hindi natin naunawaan na tayo pala ay mayaman na dahil tayo ay na kay Kristo. Nakita mo, sabi ko kanyang halimbawa natin, isang bata na dating mayaman, anak ng milyonaryo. Pero hindi niya alam na marami palang pera sa bangko dahil ang alam niya siya ay mahirap. Tinitingnan niya siya ay mahirap. Kaya namuhay siya ng mahirap. Nung ipinaunawa sa kanya, nakita siya, hindi, ikaw ay anak ng milyonaryo, tsaka pa lang niya naunawaan. Kaya ngayon, ipinapaunawa sa atin ng mensahe na ito, na tayo ay mayaman kung kilala mo si Kristo at tinanggap mo siya sa buhay mo. Amen? At dahil nandun ang tunay na kayamanan. Dahil ang tao kasi nakatingin sa material na kayamanan. At iyon ang nagiging basihan para makita na ang tayo ay mayaman. Amen? Pero nakakalungkot dahil sabi sa kasulatan, aanhin mo ang kayamanan dito sa mundo kung mapapahamak naman ang kaluluwa mo. Amen? Kasi dito, ang usapan dito ay spiritual na kayamanan. Kasi ang spiritual na kayamanan, sabi ko dati, nagmamanifest yan physical. Okay? Dahil kung ikaw ay pinayaman ng Diyos spiritual at nasa iyo yan, ang Lord, ang pagpapala ay matatanggap mo. Makikita mo dyan. Unang-una, saan pinapakita ng Lord ang pagpapala? Sa trabaho. Amen? Binibigyan ka ng negosyo, lahat ng bagay. At kung ikaw man ay nandito at nararanasan mong kahirapan, pinagpapala ka ng Diyos, pinapakain ka ng Diyos. Amen? Inakita mo, wala ka nito, wala ako kasing katulad niya, pero bakit nabubuhay ako? Yun lang, pagpapala na yun, kayamanan na yun. Amen? Tandaan natin na hindi lang nasusukat niya ang kayamanan, ang kayamanan sa material. Pag ikay may Diyos sa puso, mayaman ka. Dahil bakit? Panatag ka, payapa ka. Hindi ka namang problema tulad ng iba. Ang iba napakarami ng pera, namang problema pa rin. Pero tayo, nanggito sapat at hindi man tayo kasing ganda ng bahay nila, hindi man tayo kasing dami ng sasakyan nila, pero tayo nabubuhay dahil ang Panginoon ang nagbibigay sa atin, nagsusupply ng ating pangangailangan. Amen? Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ganyan ang Panginoon pag nagbigay sa iyo. Pinapalakas niya ang loob. Anak, ikaw ay aking anak na, kaya lahat ng anong meron ko, ako ay meron ka. Amen? Tatandaan natin yan. Pangalawa, mayaman tayo saan? Sa biyaya. Okay? Sabi dito sa Ephesians chapter 1 verse 7, sa Kanya'y mayroon tayo ng katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Amen? Nagkaroon tayo ng katubusan ayon saan? Sa masaganang biyaya ng ating Panginoon. Amen? Hindi tinitid ng Diyos ang biyaya niya sa atin. Hindi tayo pinatawad ng kaunti, patatawarin ko yung kaunti mong kasalanan, itong kalahati, bahala ka na, pagpaguran mo na yan. Sabi, sobra ka naman. Ito na lang sa'yo, ako na lang lahat. Hindi ganon. Ang sinabi ng Diyos, full package, binigay Lord ng Lord sa atin ng kapatawaran. At saka yung pagmamahal, hindi lang, sige, mahal kita ngayon dahil mabait ka. Pag ikay gumawa ng masa, hindi na kita mahal. Hindi ganon. Ang Diyos, kahit ikaw ang pinakamasama, minahal ka na yan. Kahit ikaw ang pinakamakasalanan, mahal ka ng Diyos. Ganon kasi ang Diyos magmahal, hindi namimili. Okay? Kahit ikaw ang mahirap, mahal ka ng Diyos. Kasi ang kahirapan ay sa atin lang isip, laging inuulit. Kaya nga, hindi tinitipid ng Diyos ang biyaya niya sa atin. Amen? Kundi sagana ang biyaya, sagana ang awa, sagana yung pag-ibig ng Diyos na nag-uumapaw sa atin. Amen? Yan ang ating tatandaan. Ephesians chapter 2 verse 4. Verse 4 to 7. Sabi dito, basahin natin. Ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa Kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas.
at tayo'y muling binuhay nakasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus upang kanyang maipakita sa mga panahong darating na ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen? Nakita nyo? Hindi masukat na biyaya ng ating Panginoon na ibinigay sa atin. Amen? Kaya yung tatandaan, ang Diyos ay mayaman saan? Sa awa. Mayaman saan? Sa biyaya. Mayaman saan? Sa pag-ibig. Full package. Ganyan ang ating Panginoon. Mayaman sa lahat na tinanggap natin. Amen? Kasi minsan, hindi na, ang akala natin, minsan tayo ay pinatawad, yun lang ang ating naiintindihan. Kaya dito, full package. Pag ikay pinatawad, ikay pinagaling, at ikay pinayaman, at ikaw ay pinagpala. Yan dapat nating maunawaan sa natapos na gawa ng ating Panginoon sa krus. At dahil tayo ay nakay Kristo, bahagi na tayo ng kanyang kaharian. At tayo ay naghahari na rin katulad niya. Amen? Sabi nga kanina, di ba? Tayo ay nakaupo sa kanan. Tinan mo, basahin ko muna. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas, at tayo'y muling binuhay, nakasama niya, at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan. Ibig sabihin, kasama tayo ng Diyos. Kaya kung ano ang meron ng Diyos, meron tayo. Dapat lang nating paniwalaan. Amen? Pangatlo, sabi na, mayaman tayo saan? Sa katuwiran. Ayan. Sabi dito sa Roma chapter 5 verse 17, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay naghari sa buhay. Amen, nakita ninyo? Kaya nga sa pamamagitan na ng isang tao, ay at pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Pero sa pamamagitan din ng isang tao, which is si Jesus Christ, anong nangyari? Ay ang mga tao ay pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos at naghari sa buhay. Amen. Dahil kay Kristo. Kasi nga, ang katuwiran ni Kristo ay napunta sa atin. Okay? Nang namatay siya sa krus, ang kasalanan natin, dinala kanyang katawan, at dahil doon, nagkaroon tayo ng katuwiran, at ang katuwiran na yon napunta sa atin. At saka, ang ating kasalanan napunta sa kanyang katawan. Kaya tayo, direkta tayo nakakatawag na sa atin ng Ama ko. Dahil nagkaroon tayo ng reconciliation, nakipag-isa na tayo kay Kristo. Amen? Hindi tayo namumuhay base sa sariling performance na natin, kundi dahil saan? Sa biyaya ni Kristo na tinanggap natin. Kaya namumuhay tayo ngayon, nakakakilos tayo ngayon dahil sa biyaya ni Kristo na tinanggap natin. Amen? Hallelujah. Kaya nga ang ating katuwiran ay regalo, hindi ito reward. Okay? Ang reward pinagpapaguran. Ang blessing, ang katuwiran ng Diyos ay regalo na ibinibigay sa atin. Okay? Kaya nga, kapag naiintindihan natin ito, sabi natin, hindi ka na alipin. Hindi ka na alipin. Titingnan mo, hindi ka alipin. Ikaw ay anak. Okay? Tapos, hindi ka kontrolado ng condemnation. Hindi ka kontrolado ng panghuhusga. Kasi walang dapat maghusga sa atin. Kasi ang nahusgahan ay ang Diyos na. Hindi ka pwedeng husgahan ng kapwa mo. Dahil ang condemnation, ang panghusga ay tinanggap na ni Kristo sa krus. At ang tinanggap natin ay kapatawaran. Amen? Kaya nga, may confidence na tayong lumapit sa ating Panginoon. Malakas ang loob nating lumapit na ngayon sa ating Panginoon. Bakit? Tayo ay tunay na niyang anak. Amen? Hallelujah. Kaya nga, parang ganito isang mayaman, binigyan ka ng access ng credit card. Itong card na ito, gamitin mo, mamili ka kahit ng gusto mo. Parang ganon. Hindi, wala kang pinagpaguran. Hindi ikaw nagpopondo. Gamit ka lang ng gamit. Napakasaya, di ba? Ganon ang nararanasan natin dito ngayon kung tayo ay na kay Kristo. Amen? Lahat ng kinakain natin ngayon, lahat ng napoprovide natin, tawag dito, naiipon o napupundar natin ay galing yan sa biyaya ng ating Panginoon. Amen? Tatandaan natin yan. Yan ang sinasabi na tayo ay pinagpala. Kaya nga, ang righteousness natin,
Hindi natin pinagharapan. Ganon din ang righteousness natin kay Kristo. Hindi ito in-earn, kundi nire-receive lang natin, tinatanggap. Pang-apat, mayaman tayo saan? Sa lahat ng spiritual na pagpapala. Yan ang sinasabi ko kanina na tayong lahat ay pinagpalang spiritual. Okay? Sabi dito sa Efeso chapter 1 verse 3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Malinaw. Okay? Sabi sa atin, nang tayo nakipag-isa kay Kristo, tinanggap natin pagpapalang espiritual. Iyan ang nating natanggap sa ating Panginoon. Pinagkalooban tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Kaya mapansinin natin ito tingnan mo ang sinasabi dito. Hindi sinabing pagpapalain ka pa lang, pinagpala na tayo. Past tense. Okay? Sabi natin mo, purihin ang Diyos na ating Amang Panginoong Kristo, pinagkalooban. Ano bang pinagkalooban? Tapos na. Ibig sabihin, natanggap na natin. Okay? Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Pinagpala na tayo. Nung tayo nakipag-isa, natanggap na natin ang pagpapala. Amen? Kaya nga, ito ang tinatawag na kay Kristo, tayo ay Kanya nang tinanggap. Okay? Kaya nga, mayroon na tayong acceptance sa Panginoon. Ano yon? Ano yung natanggap natin? Una, ang lahat ng number 1, sabi, peace. Natanggap natin ang kapayapaan nung tayong nakipag-isa. Ito yung spiritual na kaloob, ang spiritual na pagpapala na nakuha natin. Peace, eternal life, access to God. Nagkaroon tayo ng access sa Diyos nung tayo ay tinanggap natin sa Kristo. Ano pang sabi? Inheritance. Sabi, tayo ay magmamana. Di ba? Magmamana tayo ng daigdig. Pangalawa, ang Holy Spirit. Yan. Natanggap natin iyan kay Kristo nang tayo manampalataya. Ano pa? Identity as As a child. As a children of God. Okay? Yan ang mga bagay na yan na spiritual na ating tinanggap nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo. Kaya nga sabi sa mayaman tayo sa lahat ng spiritual na pagpapala. At iyon tinanggap natin at iyan ay nasa atin, paniwalaan natin. Kaya kung nasa iyo yung mga spiritual na pagpapala na yan, positibo kang nakakapamuhay. Hindi mo tinitingnan ang kahirapan, tinitingnan mo yung kung ano ka meron kay Kristo. Dahil ang ating Panginoon, hindi ka kailanman yan pababayaan. Naalala mo ba, sabi na sa isang salita sa Matthew, kahit mga ibon, hindi nagtatrabaho, pinapakain ng Diyos. Kayo tingnan nyo ang sarili natin ngayon. Huwag natin tingnan na mahirap kasi pag tinitingnan natin ang mahirap, nagsisipiti tayo, akala natin kawawa tayo, pero nakikita mo ba na hindi ka naman pinapabayaan ng Diyos? Nakakakain tayo araw-araw. Amen? Nakakapunta pa nga tayo ng Jollibee minsan pag linggo. Di ba? Yan bang mahirap? Nakakakain tayo ng nasa oras. Amen? Hindi tayo nangangayayat tulad ng iba. Kaya yan palang pagpapala na yan sa atin. Kasi ay tinanggap na natin sa ating Panginoon. Ang gagawin na natin, paniniwalaan na lang natin at ating ipamumuhay. Okay? Kaya tayo ay mapalad ang mga taong na kay Kristo. Amen? Panglima, sabi, hindi na tayo pulubi, tayo ay anak ng hari. Yan, tetandaan natin. Tayo ay hindi pulubi, tayo ay anak ng hari. Sino bang hari? Ang Diyos ang hari. At nang tayo ay tumanggap at sumampalataya, tayo ay naging anak. Amen? Sabi sa Roma chapter 8, verse 15 to 17, sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay na sa atin, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ibinigay na sa atin. Nasa atin na. Kaya direkta na tayo nakakatawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Spirit to Spirit. Yung dating Espiritu nating patay, nang tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos, nagkaroon ng buhay, nagsama. At nagkaroon na tayo ng tayo ay naging anak na ng Diyos. Okay?
At yamang mga anak na tayo, yan. At yamang mga anak tayo, mga tagapagmana ng Diyos, at kasamang tagapagmana ni Kristo. Bakit daw? Sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Napakaganda ng mensahe sa atin ng Panginoon. Kaya nga ang isipin natin, dapat ang mentality natin ay hindi tayo alipin. Huwag natin titingnan na tayo alipin. Tayo ay anak, kaya dapat proud ka. I am a son of God. Bakit? Tinanggap ko siya at siya'y nasa akin. Amen? Huwag natin titingnan na, ay baka tanggalin ako ng Diyos ng kayamanan. Hindi yan. At baka galit sa akin ang Diyos pag ako'y nagkakasala. Hindi rin yon. Baka kailangan ko pa ang patunayan sa sarili ko sa Diyos na ako ay mabuti. Hindi mo na kailangan patunayan yon. Dahil nang tinanggap mo na siya, alam na ng Diyos yon. Amen? Kasi minahal tayo ng Diyos nung tayo'y makasalanan pa. Kaya wala tayong patutunayan sa Diyos. Wala na tayong kayang patunayan. Ang gagawin lang natin, tatanggapin lang natin siya sa buhay natin at matatanggap mo na ang lahat ng spiritual na pagpapala. Amen? Hallelujah. Kaya nga, ang mentality natin dapat nasa inip tayo ay anak, hindi alipin, Tapos dapat ang isip natin, mahal ako ng Ama. Yan, mahal ako ng Diyos. Dahil bakit? Tinanggap ko siya. Dahil tinanggap ko si Kristo, mahal na ako ng Diyos. Amen? Kaya nga, ano pa dapat naisip natin? Tayo ay tagapagmana. Amen? Kasi dito, ang iniisip natin, tagapagmana, pag ikaw ay may lupa, pag namatay yung mga ninuno, ikaw magiging tagapagmana. The same, ganun din tayo, dahil tayo tagapagmana ng Diyos. Pag-anim, sabi, ang tunay na kayamanan ay si Kristo mismo. Yan ang dapat nating maunawaan. Na mismong si Kristo ang tunay na tagapagmana natin. Hindi ibig sabihin ito na lahat ng Kristiyano ay magiging bilyonaryo materially. Hindi ito yun. Yung baka sabihin ay, sige, ikay nakapisa, lahat kayo ay bilyonaryo na. Again, lagi kong sinasabi, hindi ito yung material na ang basihan ng pagpapala ay hindi material. Kasi dito, kahit wala kang maraming material na bagay, kung nasa iyo si Kristo, ikaw ay milyonaryo. Amen? Ikaw ay mayaman kung nasa iyo si Kristo. Hindi ka mahirap pag nasa iyo si Kristo at totoo mong tinanggap. Tingnan ninyo, basahin natin sa Colossus chapter 2 verse 10. Sabi, kaya't kayo'y ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikipit isa sa Kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Sa English, basahin natin, mas maganda. Sabi dito, and you are complete in Him who is the head of all principality and power. We are complete. Kompleto na tayo sa Diyos. Hindi ka kulang. Kaya pag tinanggap mo siya, you are complete. Lahat nasa iyo, full package. Kaya pag ikaw ay na kay Kristo, mayaman ka. Amen? Kay Kristo tayo ay kumpleto. Tayo ay buo. Sabi dito, tayo ay sapat. Hindi tayo nagkukulang pag ikaw ay kay Kristo. Tandaan natin yan, never nagkulang ang ating Panginoon. Sabi ng Diyos, sapat ang biyaya ko sa iyo. Amen? Yan ang tunay nating maunawaan. Okay, napakasarap pag makita natin na si Kristo ang nasa ating puso. Hindi na tayo matatakot mawalan. Dahil ang Diyos ang magpo-provide ng ating mga pangangailangan. Amen? Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! So, naunawaan po ba natin ang mensahe ng ating Panginoon? Bilang application, sabi dito, number 1, huwag mamuhay na parang spiritual na kulubi. Huwag natin tingnan sarili mo na kayo mahirap. Okay? Huwag natin ipamuhayan. Kasi nga kung anong sinasabi mo, yun ang mangyayari sa'yo. Paniwalaan natin. Itigil natin ang ating mentality na wala akong halaga. Malayo ka sa Diyos. Baka ayaw na niya sa akin. Huwag natin tingnan niyo kasi minsan, yun ang nagde-depart, naglalayo sa atin. Bakit? Pagka nakakagawa tayo ng kasalanan, pag nakagawa tayo ng hindi magandang gawain, yun ang iniisip natin. Okay? Alisin natin yan. Huwag mamuhay na parang pulubi. Kay Kristo, tinanggap na niya tayo. Amen? Anumang sitwasyon, anumang pinagdadaanan mo, tinanggap ka na ni Kristo. Hindi ka niya idinideny. Pangalawa, i-renew ang isip.
sa iyong identity. Baguhin mo yung pag-iisip. Paano ba? Sabi dito, and do not be conformed to this world, and but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove that is what good and acceptable and perfect will of God. Anong ibig sabihin? Huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Magbago tayo sa pamamagitan ng ating isip. Ay mga bagay na dating akala mo na ikaw, baguhin mo sa pagiging identity mo na ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Ang tinitingnan mo na ikay pulubi, tingnan mo na ikaw ay mayaman dahil iyan ang katotohanan na tinanggap natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga ang pagbabago ay nangyayari kapag alam mo yung katotohanan. Pag hindi mo alam ang katotohanan, hindi mo mababago ang sarili mo. Maniniwala ka pa rin na mahirap ka. Maniniwala ka na wala kang silbi dahil hindi mo alam ang katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Kay Kristo, ako ay pinagpala, pinaburan, pinatawad, pinagaling, at pinayaman. Amen? Pag nainawaan mo yan, hindi mo titingnan ang material na bagay, kundi mamumuhay ka ayon sa sinabi ng Diyos. Hindi ka mamumuhay ayon sa sinasabi ng mundo. Ang mundo, ilulubog ka lang yan. Pero ang sinasabi ng Diyos, itataas ka niyan. Amen? Hallelujah. Kaya kanino ka maniniwala? Sa mundo o sa Diyos? Ang Diyos ang paniwalaan natin dahil siya ang tunay na may likha sa atin. Amen? Kaya nga, sabi nga, ang tao ay, my people are destroyed for the lack of knowledge. Sa kakulangan ng kaalaman, diyan tayo napapahamak. Kaya paano tayo magkakaroon ng tunay na kaalaman? Sa patuloy na pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa tuwing linggo na pag-aaral, may bagong information na ibinibigay ang Diyos sa atin. At ang information na yan, kahit isa lang matandaan mo, tatanggapin mo yan at ipamumuhay mo yan. Kung totoong tinatanggap mo ang kapangyarihan ng Diyos o si Jesus at kanyang natapos na gawa sa buhay mo. Amen? At hindi ka matatakot kung wala ka. Hindi ka matatakot kung ano man ang kahinaan mo. Hindi ka matatakot kung ikaw man ang pinakang wala o dukha dito sa mundong ito. Dahil kay Kristo, mayaman ka. Amen? Hallelujah. Kaya nga, hindi ka na alipin ng kasalanan. Hindi ka na na-condemn. Hindi ka abandoned. Hindi ka pinabayaan. Hindi ka hinusgahan. Kundi ikaw ay anak. Ikaw ay anak ng Diyos. Matuwid, mahal ka niya at pinagpala ka niya. Number 2, application. Mamuhay mula sa kasaganahan ng biyaya. Yan dapat tanda natin. Ipamuhay natin ito ayon sa kasaganahan ng biyaya. Okay? Ano ba ibig sabihin nito? Kapag alam mong mayaman ka kay Kristo, itong tandaan mo, magiging generous ka. May peace ka sa puso mo. Hindi ka takot mawalan. At hindi ka insecure. Ano ba insecure? Parang may higit, yan, insecure yan. Hindi mo mararamdaman yan. Takot na mawalan, hindi mo mararamdaman yan. Meron kang kapayapaan. Anong nangyayari? Nagiging mapagbigay ka. Bakit? Hindi ka natatakot mawalan. Ang ibinibigay mo, naniniwala ka na ang Panginoon isusupply uli sa'yo yan. Amen? Kasi bakit? Hindi ka natatakot. Kasi minsan pag may takot ka, ay ito'y pag ibinigay ko ito, wala na ako. Samantalang, kung pinaniwalaan mo ang Diyos na siya ang magpo-provide, ibigay mo man yan, alam mo, babalik yan ng higit pa sa iyong inaakala. Amen? Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Kaya nga, ang krus ay dakilang divine exchange natin. Yung krus na yan, yung talagang dyan tayo nagkaroon ng kapalitan. Tayo dapat nang doon sa krus. Siya ang napunta ron at tayo ang naging malaya. Amen? Kaya nga, tandaan natin na ibinigay niya ang kanyang katwiran, ang kanyang biyaya, buhay at kamatayan ni Kristo sa krus para sa ating kaginhawaan. Amen? Hallelujah. Kaya nga ang katotohanan, hindi tayo naghahabol para maging mayaman sa tingin ng Diyos. Hindi natin hinahabol ang kayamanan. Kaya ang katotohanan, tayo ang hinahabol ng pagpapala. Huwag mong habulin ang pagpapala, mapapagod ka. Mapapagod ka, kakahabol mo ng pagpapala, mapapagod ka. Pero kung kaya mo hinahabol, dahil hindi mo na unawaan na nasa iyo pala ang pagpapala. Amen?
Hindi mo alam na nasa iyo pala si Kristo. Habol ka ng habol ng blessing. Ang blessing pala ay nasa iyo. Pero kung alam mo, nasa iyo ang blessing, ang pagpapala ang hahabol sa iyo. Amen? Hallelujah. Kaya kakapursige natin makuha yung material na bagay, napapahamak tayo. Nagkakaroon tayo ng hindi magandang kaisipan. Pero kung maunawaan natin na nasa atin palang pagpapala at ang nagpapala ay nasa atin, hindi mo hahabulin yan. Siya ang hahabol sa iyo. Amen? Hallelujah. Kaya nga, yan ang katotohanan. Kay Kristo, mayaman tayo. Last verse natin, sabi sa Philippians chapter 4 verse 19, at buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nakita nyo? Sabi ulitin ko, at buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ibig sabihin, ang kayamanan ng Diyos hindi kayang ubusin kahit ng buong tao sa mundo. Okay? Mayaman ang Diyos, kaya wala kang dapat ipagkatakot. Kasi ibibigay niya lahat ng kailangan mo. Kaya lang, sabi sa pamamagitan daw nino ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Kaya sabi dito sa mga awit, 23 verse 1, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Amen? Kung yan ang tatandaan natin, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Kung yan ang papanghawakan natin, hindi ka magkukulang. Amen? Kaya tanda natin, ang pagpapalang material ay hindi yan basihan ng tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan ay si Kristo kung siya'y nasa buhay mo. Hallelujah. Kaya ngayon, kay Kristo, ikaw ay ano? Mayaman. Kay Kristo, mayaman tayo. Amen? Naunawaan niyo po ba ang mensahe ng kayamanan? Ng tunay na kayamanan. Hindi material, kundi si Kristo. Spiritual na kayamanan. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa magandang mensahe na ating narinig ngayon. So tayo ay sama-samang manalangin at ipagpasalamat natin sa Diyos ang ating gawain. Hallelujah. Ama naming banal, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Ama, maraming salamat po sa mensahe mo ngayong araw na ito, Panginoon. Tunay nga po, in Christ, kung kami nasa iyo, Panginoon, kami ay mayaman. Hindi mo lang kami pinatawad, hindi mo lang kami pinagaling, kundi kami pinayaman at pinagpala mo na, Panginoon, spiritually, Panginoon. At salamat sa pagpapala na yon. At iyon ang ipinamumuhay namin. Nagiging positibo kami sa aming pananaw upang patuloy kaming makalakad sa lahat ng pinapalakaran mo, Panginoon. Bagamat, Panginoon, kami ay may problema, pagsubok, pero lagi naming nararanasan sa kabila ng pagsubok, nandyan ka upang i-provide ang aming pangangailangan dahil kailanman hindi mo kami pinabayaan. Bilang iyong mga anak, suportado mo kami, Panginoon. At salamat sa mensahe na ito magbibigay ng lakas sa amin upang patuloy sa iyo at patuloy ka naming makilala. Salamat, Ama, sa katagumpayan ng gawain ito. Salamat sa mga nakarinig ng mensahe mo. Nawa ang salita mo ay tumanim sa kanilang puso, Panginoon, at maging dahilan at maging paraan sa tunay na pagbabago mula sa hindi paniniwala patungo sa tunay na pananampalataya. Panginoon, salamat sa mensahe mo. Kayo po ang kumilos sa puso ng bawat isa. Ipuhin mo ito ang mga puso at isip ng bawat isa na nakakarinig na yung salita nang sa ganon magkaroon sila ng tunay na kaunawaan at pananampalataya sa iyo. Salamat, Ama, pinupuri ka namin at dinadakila. Yan po ang aming sama-samang panalangin. Sa pangalan po lamang ng iyong buktong na anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah.